Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Bago ang lahat, ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi, Papa Dudut. Pagpasensyahan nyo na kung pangit akong magsulat at hindi marunong gumawa ng liham. Sa totoo lang, ay natatakot ako na isiwalat sa marami ang buhay ko dahil na rin sa privacy at dahil sa medyo sensitive ito. Pero dahil sa inspirasyon sa mga napapakinggan kong kwento, kaya heto at nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob. Siya nga pala, hindi po pala horror story ang ibabahagi ko sa inyo kasi wala pa naman akong na-experience na kababalaghan sa buhay. Pero alam mo Papa Dudut, sana naka-experience na lamang akong makakita ng multo, aswang, tikbalang, kapre o kung ano pang nilalang dyan na hindi nakikita. Kesa naman ma-experience ko kung gaano kasalimuot ang aking buhay na napagdaanan. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marisol. Pero tawagin ninyo akong Mar Tubong Bicol. Pero nakikipagsapalaran ako ngayon dito sa Bulacan. Mula ako sa isang broken family, taong 2000 nang magkahiwalay ang mga magulang ko. At muling nag-asawa ang aking ina. Yun po ang simula ng aking kalbaryo dahil naging biktima ako ng rape ng aking stepfather at wala akong naging kakampi noon maski ang aking sariling ina. Samantala, isang araw ay binala kong magsumbong noon sa aking ina tungkol sa kahalayang ginagawa sa akin ng aking stepfather pero hindi ako nagtagumpay. At sa halip ay kinokompronta at tinatakot pa ako ni Gregorio. Ano yang iniiyak-iyak mo dyan ha? Bakit balak mo bang magsumbong dyan sa nanay mo ha? Ano? Kumpronta sa akin ni Gregorio. Hindi po. Hindi po. Paulit-ulit kong sinasabi yon dahil sa labis na takot sa demonyong nasa harapan ko. Bakit ka umiiyak dyan ha? Mar, wag mo akong gawing tanga. Alam ko na balak mo akong traidorin. Magsusumbong ka sa nanay mo na ginahasa kita. Sinasabi ko sa iyo, Mar. Hindi ka magtatagumpay. Bakit? Bago ka pa makapagsumbong sa nanay mo, pinatay na kita. Pagbabanta niya sa akin. Pagkatapos noon, ay bigla niya akong hinawakan sa braso ng mahigpit. Nagpapalag naman ako, Papa Dudut. Tito Gregorio, nasasaktan po ako. Mangyak-ngyak ako noon habang nagmamakaawa sa kanya. Pero nanatiling bingi ang demonyo sa aking mga pakiusap. Subukan mo lang na traidorin ako, Mar. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo ng mga kapatid mo. Hindi ko rin palalagpasin ang nanay mo. Kahit gaano ko pa siya kamahal. Kapag nalaman na niya ang sikreto nating dalawa, hindi na ako magdadalawang isip na patayin din siya. Ano Mar, magsusumbong ka pa? Ang sabi ni Gregorio sa akin. Hindi na po. Paulit-ulit na sagot ko naman sa kanya. Samantala, Papa Dudut, 11 times akong ginahasa ng aking stepfather. Pero wala akong magawa. Noon, hindi ko siya maisumbong. Dahil sa sobrang takot. Kaya wala akong ginawa, kundi ang sisihin na lamang ang Diyos sa limot na buhay na ibinigay niya sa akin. Nagrebelde na lamang ako at nagpakalulong sa bisyo na naging simula ng awayan namin ng mama ko. Anong klase kang anak, Mar? Pinag-aaral kita. Kumakayod ako ng doble para lang maibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Pero nagbubulakbol ka lang. Hindi mo siguro alam na dugot pawis ang binubuhos ko para kumita lamang ng pera.
na para sa inyo ng mga kapatid mo. Ang kapal ng mukha mo, Mar! Kumpronta sa akin ni Mama. Samantala ay narinig ni Gregorio noon ang paninita sa akin ng aking ina. Kaya naman, nagtulong-tulong pa ito para lalong magalit sa akin si Mama. Makapal talaga ang mukha ng batang yan. Pinag-aaral mo na nga. Sinusuwelduhan pa. Isa pa pala, Mar. Natanggap ko yung sulat mula sa eskwelahan ninyo. Ang sabi nagkakating class ka daw. Walang hiya talagang bata ka. Dagdag pa ni Mama. Pagkatapos ay nagpa siya na itong paluin ako. Wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang. Papa Dudut. Alam mo, Lina, kung ako sa'yo, huwag mo nang pag-aralin pa yung batang yan. Marami ka pang mga anak na matitino. Sila ang pagtuunan mo ng pansin. Pero Lina, bugbugin mo pa rin yung anak mo para magtanda. Panunulsol pa ni Gregorio. Nagsang-ayon naman ang aking ina. Tama ka, Gregorio. Dapat nga talagang binubugbog. Ang siraulong to para magtanda, sabi pa niya. Pagkatapos ay katakot-takot na pagmamaltrato ang inabot ko sa aking ina. Nung araw na yon, wala na lang akong magawa at hinayaan ko na lamang na maranasan ang pait ng aking buhay. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naging manhid na ang katawan ko. Sa pambubugbog at pang-aabuso sa akin ng mama ko at ng asawa niya, pinagpatuloy ko pa rin ang pagsira sa buhay ko. Nagpabaya ko noon sa pag-aaral at nalulong sa mga bisyo. Hindi nagtagal ay lumayas na rin ako sa poder ng aking ina kung kani-kanino ako nakitira. Pero sa huli, merong akong isang kamag-anak na nagmalasakit sa akin at pinatira niya ako sa kanyang bahay. Doon ay tinigil ko na ang pagre-rebelde ko. Ako na mismo ang kusang umiwas sa bisyo. Sinubukan ko ng magbagong buhay at sa awa ng Diyos ay unti-unti naman akong nakabangon. Lumipas naman ang mga buwan at may nakilala akong lalaki. Si Nestor. Minahal ko siya ng lubos, Papa Dudut. Oo, naging kami at masaya ako sa feeling niya. Pero lingid sa kaalaman ko ay palabas lang pala ang lahat. Nalaman ko din kasi na kinalaunan ay pustahan lang pala ang lahat. Siyempre, masakit yon sa akin. Kasi invested ako sa aming relasyon ni Nestor. Kasi nga ay first time ko yon. Pero wala akong magawa noon, kundi ang umiyak lang ng umiyak dahil doon ay sinumpa ko talaga sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako magmamahal pa, Papa Dudut. Marami pang nanligaw noon sa akin. Pero hindi ko na sila pinansin dahil takot na akong masaktan pa. Desidido na kasi ako noon na magpakamatandang dalaga na lamang. Sinisikap kong maging masaya sa feeling ng mga kapatid ko. Nag-aral na rin akong mabuti. Pero muling sinubok ng tadhana ang prinsipyo ko dahil nakilala ko si Rafael. Mabait naman si Rafael, bagamat babaero siya. Pero ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Kaya mabilis ko siyang sinagot. Nung una ay maayos naman ang relasyon namin. Pero hindi talaga maiiwasan na marami akong naririnig na negatibo laban sa boyfriend ko. Hindi sa sinisiraan ko si Rafael, pero hindi lang ikaw ang babae sa buhay niya. Iyon ang katotohanan. Sinabi ni Alicia sa akin. Ha? Sinasabi mo bang nagtataksil sa akin ang boyfriend ko? Gulat kong tanong sa kanya. Sorry Mar, pero kailangan na kitang patalsikin sa kamangmangan. Oo, nagtataksil sa iyo si Rafael. Katunayan nga, marami siyang babaeng inuuwi sa bahay nila kapag walang mga magulang niya. Katulad kahapon, nagdala ng 2 babae si Rafael. At alam mo ang maaari nilang gawing milagro sa loob. Nasasabi ko to. Kasi matagal ko nang kaibigan si Rafael
Mahilig siya sa pakikipagtalik. Pagpapaalala pa sa akin ni Alicia. Totoo ba, Alicia? Hindi makapaniwala noon sa aking narinig. Samantala ay nagpatuloy naman ang aking kaibigan. Nasa sayo yan kung gusto mong maniwala. Ako kasi, concern lang ako sayo. Mabait ka kasing tao at ayaw ko namang pagsamantalahan ni Rafael ang kabaitan mo. Aniya. Sino-sino yung mga babaeng inuuwi niya? Usisa ko naman. Si Zenaida at Telma. Kabarkada rin natin yon. Pero silang tatlo, alam mo na, friends with benefits. At saka Mar, hindi lang babae ang gusto ng kaibigan kong yan. Kahit bakla pinapatulan niya Mar. Marami siyang karelasyong bakla. At straight na lalaki si Rafael. Ang totoo niyan. Meron pa nga siyang sex scandal. Kung saan 2 matuan ng lalaki ang katalik niya. Alam ko yun. Kasi pinanood pa niya yon sa amin. Inform pa sa akin ni Alicia. Hindi ko naman maiwasang masaktan sa aking narinig. Papa Dudut. Bakit mo ba ito sinasabi sa akin ha? Tanong ko kay Alicia. Hindi ko naman siya masyadong close na kaibigan. Actually, naging kaibigan ko lamang siya. Dahil kay Rafael. Katulad ng sinabi ko sa iyo. Concern lang ako sa iyo. Sinasabi ko lang sa iyo kung ano ang klaseng pagkatao ang meron ng boyfriend mo. Sinasabi ko ito sa iyo. Kasi sakaling mahuli mo siya isang araw, naihanda mo na ang sarili mo. Kung ako sa iyo, hanggat maaga pa. Hiwalayan mo na siya. Masasaktan ka lang sa kanya. Maniwala ka sa akin, Mar. Pangungumbinsi pa niya. Alicia, salamat sa concern mo. Pero kasi naroroon pa rin siyempre ang aking pag-aalinlangan. Siguro'y dala yon ng pagiging bulag ko sa pag-ibig sa mga panahong yon. Papa Dudut, hindi kita pinipilit na maniwala ka sa akin. Ang sa akin lang, at least nabalaan na kita. Aniya. Pag-iisipan ko yung sinasabi mo. Pero sa ngayon, susubukan ko munang alamin yung panig ng boyfriend ko. Kakausapin ko siya mamaya sa kabilang banda. Kinausap ko naman si Rafael tungkol sa mga nalaman ko. Pero as expected, ay itatanggi niya yon sa akin. Siyempre, dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig noon, ay agad ko siyang pinaniwalaan. Papa Dudut, tinanggap ko si Rafael. Kahit na alam kong madumi ang nakaraan niya. Oo, marami pa rin akong naririnig na chismis laban sa boyfriend ko. Pero minabuti ko na lamang. Natakpan ang 2 kong tenga. Ilang beses ko nang nahuli si Rafael na nambababae. Pero hindi ko na lamang pinansin yon, Papa Dudut. Akala ko ay magbabago si Rafael. Pero nagkamali ako dahil patuloy pa rin niya akong pinagtataksilan. Tulad na lamang isang araw kung saan ay nahuli ko sa aktwal na nagtataksil sa akin ang boyfriend ko kasama ang isang babaeng nagngangalang Zenaida. Anong kababuyang ginagawa ninyo ha? Sabi ko kay Rafael. Mar, kasi let me explain. Pero hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ng boyfriend ko nang bigla akong magsalita. Ano pang i-explain mo sa akin ha, Rafael? Kitang-kita na ng 2 mata ko ang ebidensya. Naglalampungan kayo dyan sa sofa. Galit na sabi ko sa kanya. Wala na bang ibang sinabi si Rafael kundi ang salitang sorry samantala. Hindi naman ako nakapagtimpi at sinampal ko si Rafael. Pagkatapos ay sinabunutan ko naman si Zenaida. Tama na, Mar. Please, tama na. Pag-awat ni Rafael sa akin. Hayop kang babae ka. Mang-aagaw ka. Halos ipagsigawan ko yon. Habang pinipigilan ako ng malaking braso ng boyfriend ko. Nagmamahalan kami ni Rafael, Mar. Giit na sabi pa ni Zenaida. Manahimik ka dyan. Alam mo kapag nakawala ako dito, papatayin kitang malandi ka. Sigaw ko naman sa kanya. Pagkatapos noon, ay bumaling ako kay Rafael.
Ano ba, Rafael? Huwag mo nga akong pigilan. Ano ba? Bitawan mo ako. Papalag ako habang sinusubukang kumawala sa pagkakahawak niya sa akin. Mar, ano ba? Sinabi ko ng tama na. Galit na wika ng boyfriend ko sa akin. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang malakas na sampal. Siyempre, nagulat naman ako. Pero wala akong nagawa noon, kundi ang umiyak na lamang. Samantala, agad namang na-realize ni Rafael ang kanyang pagkakamali. I'm sorry, Mar, ang sabi niya sa akin. Ano bang kasalanan ko sa iyo? At ginawa mo to sa akin, ano? Umiiyak ko namang tanong sa kanya. Natukso lang naman ako, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Diretso niyang sagot sa akin. Alam ko naman na alibay lamang yon. Papa Dudut, hindi mo ako mahal. Huwag mong sabihin yan. Kasi ang totoo ay hindi mo naman ako minahal. Hysterical kong sabi sa kanya. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo. Dagdag ko pa. At yun nga. Naghiwalay din kami ni Rafael. Pero Papa Dudut, pagkatapos noon, ay sinuyo ulit ako ni Rafael. At dahil sa mahal ko pa rin siya, ay unti-unti rin akong bumigay. Oo, tinanggap ko ulit siya at nagkabalikan kami. Pero Papa Dudut, akala ko ay magbabago na siya. Pero muli na naman akong nagkamali at nagtaksil na naman siya. Dahil doon ay muli ko na naman siyang hiniwalayan. Kaso parang ayaw akong isuko ni Rafael at patuloy pa rin niyang pinapahina ang depensa ko kahit na ilang beses na akong nagmatigas na hindi ko na siya mamahalin pa. Papa Dudut. Muli kaming nagkabalikan ni Rafael sa pangatlong pagkakataon. Nagplano na rin kaming magsama noon kaso'y hindi nga lang natuloy dahil ayaw ng mga magulang ko. Nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Rafael kahit na punong-puno ng pagtataksil sa part ng boyfriend ko hanggang sa isang gabi. Isang nakakagimbal na katotohanan ang dumating sa akin. Mar, sorry? Paulit-ulit na wika ni Rafael habang umiiyak siya noon sa harapan ko. Nalito naman ako sa ikinikilos niya noong sandaling yon. Bakit ka nagsosorry sa akin? Tanong ko sa kanya. Pero humagulhol lamang ang boyfriend ko noon at hindi sinagot ang tanong ko. Ano ba kasi? Diretsahin mo na ako. Ano ba, Rafael? Nauubos na ang aking pasensya. Mar, sorry. Huli na. Noong nalaman ko, ang sabi niya. Ako ay clueless pa rin sa kanyang iniiyak. Sabihin mo na kasi, wala kasi akong panahon na makipagsayangan sa iyo. Ano, Rafael? Nakabuntis ka ba ng isang babae? Usis ako. Maya-maya, isang nakakagimbal na katotohanan ang narinig ko mula sa kanya. Nag-positive ako sa HIV, Papa Dudut. Hindi ako makapagsalita sa mga sandaling yon. Sobra kasi ako nagulat sa inamin niya. Sa isang iglap ay gumuho ang mundo ko. Napuno ng takot ang aking puso, paano na lamang kung pati ako ay may HIV na rin. Siguradong sira na ang buhay ko. Matagal na pala akong may HIV. Pero kanina ko lang nalaman, ang sabi ni Rafael sa akin. Posibleng nahawahan din kita. I'm sorry, Mar. Sa puntong yon ay napahagulhol lamang ako habang tinatawag ang Diyos. Napadasal ako ng di oras na sana'y panaginip lang ang lahat. Mapatawad mo pa sana ako sa ginawa ko sa iyo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Rafael. Minahal kita, Rafael. Binigay ko ang buong tiwala ko sa iyo. Pero hindi ko sukat akalain na magagawa mo to sa akin. Bakit? Bakit ako pa? Ang sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin at pinaghahampas ko si Rafael
habang hysterical na umiiyak. Kung papatayin mo ako ngayon, sige, gawin mo. Hindi ako papalag. Hindi ako magagalit sa iyo, sige Mar. Ang sabi ni Rafael na nagsisisi na ng mga sandaling yon. Kahit napatayin pa kita. Hindi na mabubura ang katotohanan na baka meron din akong HIV. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hahawakan. Nakakadiri ka, Rafael. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka. Naibulalas ko sa kanya habang umiiyak, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagpa-HIV test kaagad ako at nang lumabas ang resulta ay nag-positive ako. Nalaman ko na 1 taon na rin pala akong positive. Ibig sabihin ay matagal na akong nahawahan ni Rafael, Papa Dudut. Halos magpakamatay ako. Nang malaman ko yon, sinisisi ko ang Diyos. Kung bakit nangyari sa akin yon, umiiyak ako ng umiiyak at nalugmok sa isang sulok. Naisip ko tuloy, buti pa si Cinderella, nahubad lang ang isang sapatos niya. At nakita na niya kaagad ang true love niya at kaginhawahan sa buhay, samantalang ako. Hinubad na sa akin ang lahat, pero sa huli ay naloko lamang ako at nahawahan pa ako ng nakamamatay na sakit samantala. Noong mga panahong yon ay nabalitaan ko namang naghiwalay sina Mama at Tito Gregorio dahil nahuli ni Mama na nagtataksil ang kanyang pangalawang asawa. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon para bumalik sa aking ina. Pinagtapat ko sa kanya ang lahat. Nabiktima ako ng panggagahasa ni Gregorio hanggang sa pagkakaroon ko ng HIV. Nalungkot naman si Mama. Matapos niyang marinig ang aking sinapit at nangako siya na bilang ina, tutulungan niya akong harapin ang pagsubok na yon sa aking buhay, Papa Dudut. Sa ngayon ay buhay pa rin ako dahil sa mga gamot na iniinom ko para hindi lumala ang sakit ko. Kasama ko pa rin si Mama at nagtutulungan kaming mabuhay. Sa pamamagitan ng pag-online selling, sinikap kong magbagong buhay at sa awa ng Diyos, kahit na may HIV ako, ay nagagawa ko pa rin mamuhay ng normal. Doon ko napatunayan na mali pala ang stigma dati sa mga taong may HIV. Kasi noon, kapag may HIV ka, ay wala ka ng pag-asang mamuhay ng normal at masaya. Pero ako ngayon, masaya sa buhay. Kasi ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Samantala, kamakailan lang ay nabalitaan kong sumakabilang buhay na si Rafael. Dumalo sa kanyang burol at libing. Bagamat naging masalimuot ang buhay ko noon sa kanya, ay pinatawad ko na rin siya sa kanyang mga kasalanan sa akin. Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Gusto ko po sanang humingi ng advice sa inyo. Sa mga taong may katulad ko na karanasan, tandaan ninyo na ang pananampalataya ninyo lamang sa Diyos ang magpapalakas sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Aabangan ko po ang mga mensahe ng inyong mga sender sa comment section ng inyong YouTube channel. Para sa kanilang mga advice, ang inyong lingkod, Marisol.